Kamusta sa inyo mga kadugo? Actually, most of my video, no? So karamihan sa mga ina-upload ko dito sa channel ko, hindi hindi mo halos makikitaan ng malungkot ako eh. Normally, masaya, ganun, nakangiti. At siguro, ito na rin siguro yung pinaka last time ko na gagawin tong ganitong klase ng content, no? Siguro di ko na ito makikita o di ko na ito mauulit kahit kailan. So dito ko na ibubuhos sa episode na to o sa mismong content na to yung ganitong klase ng content. Ito, hindi ko naman to i-upload para magdrama sa inyo, no? Hindi ko rin ito ikukwento para o i-share para may ma-content lang. Actually, hindi naman talaga yun yung ugali ko na basta meron lang ma-content. Siguro yung kagabi, basta lang may ma-content kasi sobrang busy talaga ako. Pero etong video na to, ito ay para na rin sa awareness ng lahat, no? At para simulan yun, umpisa natin sa pinaka-umpisa kung paano ko inumpisahan na gawin tong best decision na to para sa akin, no? Around April 2023. Mga around isa pa. So, mga around 2023 this year, April 2023, sobrang lumala tong naramdaman ko na to. Lalo na nung pinromote ako as a supervisor ng trabaho ko, no? So, dumating sa point na nawalan na ako ng time para dun sa mga bagay na gustong gusto kong gawin. Para gawin yung mga bagay na nagbibigay sa akin ng enjoyment para makatakas dun sa nararanasan o nararamdaman ko o sa karamdaman ko. So nawala yun. Itingnan ko ngayon yung listahan, no? So makikita nyo dito, March 7 yung hindi, meron pa pala. March 20 yung pinakahuli na meron akong standard vlog. Then yung sumunod is mga short na. Ayun, mga April. So hindi ako nakapag-upload ng mga standard vlog for the whole month of April. As in wala. Bumalik ako ng May pero teaser pa yung in-upload ko. So fully balik na ako nung month of June na. Pero ang in-upload ko naman hindi siya vlog kundi composition. Yung hanggang sa muli. At yung hanggang sa muli na to, malungkot na kanta pa rin siya. Kasi about siya sa taong nawala na hindi nakapagpaalam. Then sunod na upload ko, July na. So bakit ko sinasabi to, no? Dahil nung May, dahil nga sa nararamdaman ko na kakaiba na, no? Na di ko na alam kung kaya ko pa ba to o hanggang saan pa ba to. Nag-decide na ako na humakbang dito sa step na to, no? At yun ay ang magpakonsulta sa psychiatrist. Yes po, tama po kayo na narinig. First time ko po talaga nagagawin yung bagay na to na yun nga. Nagpa-appoint na ako sa psychiatrist, no? Actually, matagal na ako naghahanap nun. And luckily, thankful ako kasi binigyan ako ng pagkakataon o tinulungan ako ng Panginoon na mahanap yung bagay na to, no? Kasi sobrang kailangan ko na talaga siya. Kasi di ko na maintindihan yung nararamdaman ko eh. So, makikita nyo dito sa screen, May 31 ako nagpa-appoint.
So May 31, after yan nung Big Depression o sobrang bigat na nararamdaman ko nung April. Ito guys, medyo madrama talaga tong video na to, no? Kaya ayoko talaga siyang ipahagi sa totoo lang, pero anyway, sige, tuloy natin bago natin i-buuin, no? So, that time, May 31, medyo nawalan na ako ng pag-asa kasi dumating na yung time ng June, July, August. So, ilang buwan nang lumipas na wala pa rin akong mahanapan ng tulong para masolusyonan tong kinakaharap ko na problema, no? Siguro para sa iba maliit lang to na problema, pero para sa akin kasi malaki na siya eh. Mas malaki siya kaysa sa pera. Kasi ito, pwedeng madamay lahat eh. Madamay lahat ng mga tao sa paligid ko. Kaya ginawa ko tong hakbang na to. So nagulat naman ako after yun nga ilang months. So kung May ako nagpa-appoint, June, July, August, after 3 months, may nag-text sa atin ng September 2022. Nakaschedule na yung aking face-to-face check-up sa PGH o sa Philippine General Hospital Psychiatry noong last October 4. So, bago ako mag-daily vlog nito. So, pumunta ako doon. Ayun, in-evaluate ako. In-interview ko, mga tinanong sa akin na bagay, kung ano ba yung mga nararamdaman ko, saan nag-trigger, saan ba nagmula. So ayun, na-open ko sa kanila yung mga naramdaman ko. But to cut the story short, natapos yung araw ng October 4 at binigyan ako ng follow-up check-up ng November 8. Pero sa hindi malamang dahilan, nag-text itong doktor ko, no? Si doktora. Nag-text siya na i-move na lang namin ng November 10. So kung mapapansin nyo sa mga clip ko simula Monday hanggang Thursday, yung mga last clip Easter eggs ko, no? Minute with the fever dreams, I push my every minute with the fever dreams, I push with the fever dreams, I push my mind to a limit where it needs to. Every minute with the fever dreams, I push my mind to a limit where it needs. Meron ako doon mga clip papunta sa araw na to. Until dumating na yung oras at araw na which is yung follow-up check-up ko. At ito ang mga sumunod na nangyari. Hi, sir. Good morning. Hello ma'am, good morning po. Hi. Hi ma'am. Kamusta naman po kayo? Ngayon ma'am, medyo okay naman po para nung huling usap po natin ma'am. Anong ibig mong sabihin okay? Yun hindi na ganun ka hindi na madalas sumusumpong yung sudden yung biglang nalulungkot ko ganun. Compare po nung una. Actually ngayon ma'am yung inano niyo po yung tagito, yung ni-recommend niyo po na
maghanap ako nung something na kung saan pwede kong ibuhos yung stress or yung galit po sa loob po. Nag-gym po ako. Nag-start po ako mag-gym. Okay lang po ba yun? So, Opo, that's very good. Opo. Actually, ma'am, nag-start po ako nung last week of October po. So, ngayon pang 9 days. Naka-siyam na po ako kagabi. Siyam na session na rin po. Ayun po. Kaya, mas okay. Kaya okay rin po. Alright. So can you tell me about going to the gym? Anong ginagawa mo doon? Anong nararamdaman mo? Nung napansin ko naman kasi yun nga, hirap kasi ako pagdating sa socialize eh. Hindi ako talaga magaling mag-initiate o di ko alam paano mag-umpisa ng conversation eh. Good thing lang po na yung friend ko nung nakita ko siya na nag-gym, sabi ko, pre, papasama ako sa'yo, gusto ko sana mag-start din ng ganyan. Pero di ko sinabi sa kanya yung reason ko na yun yan, na kailangan ko na, sinabi ko lang kailangan ko rin syempre magpalaki ng katawan kasi 27 years old na ako tapos ganito pa rin yung katawan ko. So yun na lang yung una ko binigay sa kanya na reason. So ayun po, tinulungan naman po niya ako. Ngayon kahit hindi niya ako nasasamahan, pumupunta pa rin ako kasi nga may mga naging kaibigan na rin ako na pinakilala niya sa akin. Yung tulad din yung nagbabantay sa gym, yung isa tinuturuan na rin ako. Nagbablog ako mami, so pag may video ako sumasama rin yung so ayun, nag-start na rin ng conversation, nagkaroon kami ng band na rin. Tapos yung mga ibang nag-gym din doon na customer, minsan pag wala yung kaibigan ko, tinutulungan po nila ako. Nagtatanong ako sa kanila, sir, tama po ba yung formation ng forma ko sa pagbubuhat? Yung tinutulungan naman po nila ako. Ayun, nagkakaroon din po ng communication na rin po. Kaya, ayun. Mukhang mas magaan yung pakiramdam mo ngayon kumpara nung unang beses tayo nag-usap. Opo. Alright, so going through that, no? New environment, new people, ano yung mga naramdaman mo? Mas masaya ngayon, ma'am. Ma'am, compare kasi dati, ma'am, bahay, trabaho, yun lang halos eh. Tapos church, church, ma'am. Ngayon, nadagdagan yung isang place kung saan ako yung bagong tinatambayan ngayon. So, medyo mas na-enhance yung pagkakaroon ng social, pag-socialize, ma'am. Yeah, ayun, mas masaya po ngayon yung nararanasan ko nung nag-start po ako mag-gym. Kamusta ka naman sa bahay? Sa bahay, ma'am, ayun, nag-improve din po kasi yung kwento ko rin naman po sa inyo ma'am dati na hindi nabubuntong ko yung galit ko sa anak ko. So every time na may stress sa trabaho, yun sa kanila ko na ibubuhos. Actually hindi lang yung panganay ko po yung pinakakaraniwan po. Pero ayun, nadadamay rin minsan yung dalawang maliit. Ngayon, bihira na lang ako sumigaw ma'am ngayon eh. So, normally ngayon, yung huling usap ko sa panganay ko nung grabe yung ginawa na kapasaway. Ang ginawa na lang, si mami na lang yung nagdisiplina po. Pero, nagbilang lang po ako siguro ng mga ilang days, tapos sumanap lang ako ng tiyempo. Yun, biniro ko na lang siya. Tapos, nag-testimony na lang ako sa mga karanasan namin dati. Na grateful dapat siya o swerte niya kasi meron sa kanya meron siyang magulang na supportive ganun. So pero di ko naman po totally kinonfer yung nagkwento lang po ako. So ayun, mas okay naman po siya ngayon. Hindi ko na rin po siya na physical. Yan po. Alright. So that's good, no? Syempre, that's one of the things na gusto natin matanggal, no? Kasi alam ko may pinagdadaanan po kayo. Okay. Yung goal natin, hindi mapasa yung condition Yes. sa mga bata. So, for me, no,
swerte po yung mga anak mo, no, sa sakripisyo po ninyo. And yung striving nyo po to be a better father. What about your father po, sir? Doon ko lang po ata nakwento sa unang nag-ano po sa akin, sa unang nag-evaluate sa akin. Ma'am. Kasi isa rin po kasi sa tinitignan kong factor, kaya siguro ako may ganitong klase ng ano po, condition, is yung sa father ko rin po kasi. Bali, nung bata ko po kasi ako po yung mostly nakaranas nung ano nung physical abuse. Then, nakikita ko rin po kasi yung that time na pag sinasaktan niya yung mother ko. So, ayun, simula pagkabata po hanggang sa lumaki po, hanggang sa pinaka huling kapatid ko po, na saksihan ko po kasi lahat eh. So, ayun, dumating sa time na yun nga, gusto ko na rin gantihan mismo yung tatay ko. So, yun man tingin ko na, na isang factor din po. Pero di ko lang po sure, mama, tingin ko lang po yun. Kaya, nandyan po kayo, mama, kaya gusto ko lang rin po, malinawan po. Well, I'm glad you shared that. Tama po ba na buhay pa po yung father nyo, no? Yes po, ma'am. Oo, tas I think nabanggit mo na medyo on good terms naman kayo ng father ninyo? Or no? Ngayon, ma'am, good terms naman na po. Mas nakakapag-usap kasi dati talaga hindi kami talaga nag-uusap eh. As in, sama ng loob dahil nga dun sa naranasan ng kabataan po. Pero ngayon, ma'am, nakikipagbiruan na rin po kami. Nayayakap ko na siya, nahalikan ko na siya. Kung unlike before po, hindi kagaya dati po, na punong-puno ng galit. Ano yung naging turning point po, sir? Na parang sabi mo, papatawarin ko na to itong tatay ko na to. Yun naman, ma'am, matagal na rin po ako nagkaroon ng forgiveness sa kanya. Since, siguro years na rin po eh. Nung high school po, nung fourth year high school po. Nung nag-start po ako mag-church. So, dun sa, may passage sa Bible, ma'am, na lahat naman talaga nagkakasala. So, ayun yung nagbigay sa akin ng way na kung ako pinatawad ako ng Panginoon, bakit ako hindi ko kaya? So, ayun, ma'am. Pero hindi naman in an instant na napatawad ko siya. On the process pa rin naman po. Kasi, siguro Lord, siguro ma'am, si Lord na rin yung nagbigay ng initiation sa tatay ko na, yun nga, pag every time na nag-aaway na sila nun ni mama, nung time na nagtatrabaho na ako after nung high school ko, hindi na sila nagpipisikan. Nasisigawan pa rin sila, pero ayun, nagsasabi na sila pareha sa akin na ito kasi si mama mo ganun eh, ito si papa mo kasi ganun eh, nagsasabi na sila sa akin. Hindi na sila yung kagaya dati na halos magpatayan na talaga. Alright. I'm sure it was not easy to forgive. Yes po. Kasi nandyan pa rin yung alaala at lahat ng ginawa po niya sa inyo bilang bata, no? Nandyan pa rin eh. Hindi siya nawawala. Pero So you still carry the effects may of it. tendency ba yun na mawala talaga totally, ma'am, o talagang hindi masabi po? There has been studies that shows that children who have been abused early in life, lalo na yung corporal punishment, alam mo, pinapalo pag may ginawang mali, may tendency din po na natutunan ng mga bata na yan, yung ganong behavior. At nagiging ganon din sila paglaki nila. Pero sir, it doesn't mean that you will be the same. Yung maganda po na nakikita ko sa inyo, aware kayo na may ganong tendency. Pangalawa, willing to change po kayo. No? Okay. It's not an end all be all. No? Yan yung po, kasi naman wala tayong choice sa ating magulang, wala tayong choice paano tayo pinalaki. So what's important is what you do with what you have. Okay po. And I think you are doing well with what you were given. No? Okay po. Thank you, ma'am. Yeah.
I don't think it will be easy for you dahil yun yung kinalakihan mo. Pero I'm very hopeful, sir, that you will do well. The fact that you're here tells me that you're a good father, no? And you just want the best for your children. And I think that will carry you, sir. Oo. Yung nakikita ko, sir, sa ngayon, well, binibigay mo sa mga anak mo yung kabataan na hindi mo nakuha dati. Binigay mo sa kanila yung pagkulang na hindi mo nakuha dati. And siguro in that pain and that hurt na-experience ninyo, may magandang umusbong, no? Sana may magandang umusbong doon. Opo. Sana mo. No? Alam mo, sir, nagugulat ako sa inyo kasi parang madami kayong hurt. Alam mo, madami kang naranasan na masakit. Pero yung nakikita ko sa inyo, outpouring of love talaga. Which is quite remarkable po, sir. No? Thank you, ma'am. You don't seem like you want to be like your father, and it doesn't seem like you are. No? Parang ibang-iba ka, sir. And your children are very lucky to have you. No? Thank you po. So, ayun. Naiyak ulit ako. So, panoorin nyo na lang siguro yung full video sa description box, no? Description box. So, i-unlisted ko yung video, syempre, just to protect the everyone. Pero, yun nga, kung interesado ka na mapakinggan o makakuha ng kahit kaunting idea patungkol dun sa nangyaring assessment sa akin, in case na ikaw isa rin sa dumaranas ng ganitong klase ng karamdaman, yung sobrang kalungkutan o sobrang mabigat na nararamdaman sa dibdib o sa kalooban. So pwede kayong kumuha ng idea dyan, no? So ayun, hindi naman talaga to just to para magdrama o gumawa lang ng content para sa lahat, no? Ito, para na rin to sa awareness na meron talagang taong nakakaranas ng ganitong klase ng karamdaman. So, kapag merong nagsabi sa inyo na tao na hindi nag-e-exist yung ganitong klase ng karamdaman, stay away on that person. Kapag sinasabi niya na ang depression, anxiety is a myth, stay out on that person or stay away on that person. Kasi, lalo ka lang niyang ilulubog, lalo ka lang niyang ida-down, lalo ka lang niyang ihuhulog sa hukay. So, ayun. So, kapag meron kayong makakilala na dumaranas ng ganitong klase ng karamdaman, I would advise na wag niyo muna silang payuhan. I don't recommend na payuhan niyo sila. My best advice is lapitan nyo sila at hayaan nyo sila yung mag-open up nung nararamdaman nila without any words in return. So wala kayong igaganting kahit na anumang salita. Hayaan nyo lang sila na mag-open just for them to release the burden in their hearts. So siguro dyan na natin tatapusin tong video na to, no? Pasensya na kung medyo malungkot. Medyo malungkot tong video na to. Siguro ito na rin yung pinaka-last o huling beses ko siya nagagawin. So, ang goal natin sa daily vlog is to improve ourselves. Hindi lang yung physical natin, kundi yung mindset o yung pag-iisip natin, no? Na maging positibo tayo sa lahat ng bagay na dinaraanan natin sa buhay. So, hindi naman talaga yung daily vlog para sa inyo, no? Actually, pala talaga to sa akin. So, kung mapapanood nyo yung season 1 ko, inalay ko talaga yun para sa consistency challenge na ginawa ko para sa sarili ko. Hindi siya dahil sa uso, hindi dahil siya sa na-inspire ako sa mga pinanood ko na daily vlogger before. Para talaga siya sa consistency ko. So, nung season 1, na-build ko na o nakapag-initiate na ako pagdating sa consistency. Ngayon naman yung time para mas palakasin ko pa yung pagiging consistent ko
at mabuild yung iba ko pang skills na meron naman na talaga ako. So, ulit, dyan na natin tatapusin yung video na to. Hanggang sa muli mga kadugo. Adios.